mga kababayan naman natin sa ibang bansa, ingat po tayo sa mga inaalok sa atin. Ang ilan kasing OFW tina-target sa scam na nag-aalok ng trabaho. Habang ang mga dating OFW nabubudol ng tinatawag na ATM card scam. Ang karaniwang biktima, yung pala post online. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Kayo po ang Panay tanggap si Hilda ng mga sumbong mula sa mga kapwa niya Pinoy sa Taiwan. Siya kasi ang chairperson ng chapter ng migrante roon. Kabilang sa reklamong natanggap niya ay mula sa isang OFW pinagbabayad ng recruiter niyang si Ma Wen ng halos 7,000 new Taiwan dollars o higit 12,000 pesos. Ito raw ay para maisil o maisapinal na ang kontrata ng OFW. Pero ayon kay Hilda, job opening scam na pala yan. Wala po kaming binabayaran na additional payment sa mga brokers, sa mga private broker, or sa employer para kapalit ng job kasi bawal po yan dito. Kung hindi job opening, ATM card scam naman ang kalimitan ding inirereklamo sa migrante Taiwan. Kadalasang target nito ang mga dating OFW nagbalik-bayan na. May mang-aalok sa kanila para bilhin ang kanilang ATM card. Nasa 20,000 pataas ang bentahan. Yun pala, gagamitin ang card sa mga pambubudol at money laundering. Ang ending, kaso para sa original card holder dahil nakapangalan sa kanya ang ATM card. hindi ho ba natatakot yung mga nagbebenta ng ATM card na mahabla sila in the future? Lagi lang sinasabi, gipit ko kasi kami kailangan namin ng pera kaya wala kaming magawa kundi ibenta yun. Sa tala naman ng migrante, 10 reklamo na ang natanggap nila tungkol sa job opening scam at ATM card scam sa unang 2 buwan ng taon. Pero marami pa raw ang hindi nagsusumbong. Paliwanag ni Hilda, kabilang sa nagiging hamon sa mga OFW ay ang hindi pagiging maalam sa batas at sa karapatan at tungkulin ng mga OFW. Ito rin daw ang dahilan kaya mainit sa mata ng mga scammer ang mga Pinoy. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, madali ring matarget ang mga Pinoy, lalo na yung palaging nagpo-post online. These types of oversharing can be inputted into the AI system of these scammers. Yung social engineering application nila would really narrow down sino yung mga possible victims nila based on certain parameters. Kaya payo ng DICT, huwag basta-basta ang pagpo-post ng mga personal na gawain para hindi makaakit ng mga manggagancho. Huwag ding pasisilaw sa pera, lalo na kung illegal ang gagawin, tulad ng pagbenta ng sariling ATM card. At kung may kaakibat na bayad para sa isang job posting, malamang budol yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.